Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ang mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa nila'y minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya na kayang gawin at nang mamatay, pati bangkay niya'y nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala, ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya'y kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa unahan niya'y apoy patuloy na nag-aalab, sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas, yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namasdan ang lahat ay nanginginig. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam, mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa Huwebes sa ika-11 linggo sa karaniwang panahon. At mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa mga nangyayari ngayon sa aking buhay ho. No? Tayong lahat, araw-araw ay dapat magpasalamat. Sinisimulan natin ang bawat araw natin kahit marami pa rin pagsubok, mga challenges sa paligid natin, sa pamilya natin, sa bansa natin. No, the world can always give us reason to give up, but God every morning will always give us many ways to stand up and go on. Alam niyo, isa sa mga pinagpapasalamat ko ay yung pong pagkakaroon ng bagong debosyon, no? Kay Saint Charbel Makhlouf, no? Sinatawag nilang the Miracle Monk of Lebanon, 33,000 and more miracles sa tulong ng kanyang panalangin. Alam naman ho natin na tanging ang Diyos lamang ang siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala, biyaya at himala. Pero sinasabi nila na itong monk na ito na si Saint Charbel, kahit matagal nang namatay hanggang ngayon, ay kumikilos pa rin para tulungan tayo. At ano ang kanyang gawain? Ilapit tayo, ibalik tayo sa Diyos, palakasin muli ang ating pananampalataya sa mga pagkakataong itong napakabilisan nating sumuko. At ano ang kanyang nais? Go back to our prayer life. Kaya pag sinabi nating debosyon, pananalangin. Tayo ay lumalapit sa Diyos. Tayo ay nagdarasal. At kagaya ni Saint Charbel, sino ba ang tinutularan ng mga santo kagaya ni Saint Charbel? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga ano ang sabi sa ating Ebanghelyo ni San Mateo ngayon? Tinuruan ni Kristo ang kanyang mga alagad na manalangin. Ikaw ba, sinong nagturo sa iyong unang magdasal? Naalala mo ba kung sino ang unang nagturo sa iyong magdasal? Ito'y malaking paalala. Tayong mga magulang, nakatatanda, mga guro, ang siyang dapat na unang nagtuturong magdasal ng tama sa ating mga anak, estudyante, pamangkin, apo, inaalagaan. At si Kristo bilang guro ay nagturo kung paano daw manalangin. Ito ang magandang paalala. Ano ba mga tinuturo natin sa mga bata? Hindi naman masama na turuan natin sila na sila ay manatiling malakas, ligtas. Tinuturuan natin silang umasenso, gubinhawa. Pero huwag natin kakalimutan. There is something more. There is something greater than what this world can give to your children, than what this world can do for your family. And that is God in our life. Kaya tinuruan ni Kristo ang mga alagad na manalangin. Ganito kayo dapat manalangin. Ano binibigay ni Kristo sa mga alagad? Hindi option. In our time now, the world, people around us, can introduce, can give us options in life. Pag sinabing options, pagpipilian. Pwede mong gawin, pwedeng hindi. Pwede mong piliin, pwedeng hindi. Pero nung tinuruan ni Kristo ang mga alagad, pakinggan po natin, balikan natin. Ang pinakapangalan, ang pinaka-title ng dasal na itinuro ni Kristo, ano ang unang salita? Ama namin. Our Father. And Jesus is giving us not an option, but a solution. Still, God will always be the solution, not an option. Kaya nga ho, ito ang pinapalakas pa sa atin. Ito ang dapat nating ingatan. Sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon. Sa dulong bahagi, napakaganda. Sabi ni Kristo, kung kayo ay mananalangin, ganito ang inyong sasabihin, Ama namin, hanggang dulo. Pero sa huling bahagi ng Ebanghelyo ni San Mateo ngayong araw, ito ang kanyang sinabi, yung last paragraph, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, napunta bigla sa pagpapatawad. Our devotion should lead us not only to our Christian mission, but devotion should lead us to imitation. Na dapat tinutularan natin, ginagaya natin. Hindi lamang yung pagdarasal ni Kristo,
kundi yung naging bunga ng relasyon ni Kristo sa kanyang Ama. Anong naging bunga nito? Ang magpatawad sa mga nagkakasala, ang ibigin ang kaaway, ang pakanin ang mga nagugutom, ang pagalingin ang mga may sakit, ang ipahayag ang mabuting balita. That must be the fruit of our prayer life. As Saint Mother Teresa of Calcutta would say that the fruit of prayer, the fruit of silence, the fruit of love should be service. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ipakiusap po natin sa Panginoon na sana wag lang lumalim yung ating prayer life. Wag lang tumibay yung ating buhay panalangin. Ang ipakiusap natin kay Kristo, Panginoon, pagkatapos naming magdasal, lagi mong ipaalala na kailangan mauuwi ito sa pagkakaroon ng mabuting asal, ng mabuting pag-uugali. Nawa ang ating buhay panalangin ay lumago, lumalim, at higit sa lahat, magpabuti ng iniisip at ginagawa namin. Your devotion should always lead you to imitation to your Christian mission. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, kami po'y nagpapasalamat sa pagbibigay mo sa amin ng iyong anak na si Jesus, na siyang naging daan, tanging daan namin patungo sa sagot sa marami naming katanungan, problema, at dinadalang pagsubok sa buhay. Panginoong Jesus, katulad mo, lagi mong ipaalala sa amin na sa kabila ng maraming pagsubok, paghihirap at tukso sa mundo ngayon, laging ang Diyos pa rin ay nandiyan, hindi para maging isa sa pagpipilian, kundi bilang tanging kasagutan sa aming buhay. Amen.